The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po. Our guest for this episode is Kapitan Manolito Kilingen, Caloocan Punong Barangay 176D. At hindi nyo na po tatanungin, kanina pag-introduce po namin, siya ay 21 years as a PBA referee. Mabigat po yun, sapagkat hindi ka basta-basta magiging PBA referee if you don't have the wisdom, of course, the talent, and integrity para maging isang opisyal, isang referee ng PBA. Yung integrity na yon dala niya sa pagiging kapitan. Pero gusto ko lang bumalik sa basketball at alam niyo naman kami ng Cap Dondon. Alam mo yung kabataan namin, yan ang aming passion, ang basketball. Ewan ko lang yung Cap Dondon kasi iba yung style niya, dribble muna ba? Hindi, anyway. Cap Nolit, kamusta yung transition ninyo? Kasi mahirap maging referee, hindi ba? Tapos parang politika yan, may intriga din. At palagi rin napapagkamalan ng mga referee na, ay, ikaw, nabayaran ka, kaya yung pito mo, puro ganyan eh. Diba? Kampi ka sa kabilang team, ganyan. Ganyan din sa politiko, Cap Dondon, diba? Ang unang-unang nababash. Yes, kahit anong gawin mo. referee. Kahit anong pito mo, talaga may masasabi ang tao eh. Pero kamusta naman po ang, I think, retirement year nyo, last year nyo po ba, pagiging referee ngayon? Opo, hanggang July na lang po ako, tatapusin ko. So nagre-referee? Active ka Opo, po active po kayo? ako. Okay. Oo. And itong July po, mag-retiro na po ako. Tatapusin ko lang po itong championship. Ang hirap mamura pag kapitan ka na. Yun nga eh. Kaya nga, Subukan nilang may magbura. Hindi, mahirap ka. Ang daming nahingin ticket. Kaya ano naman po yun? Yung halos parehas naman po. Ang Parehas na team. Hindi, yung Akala ko parehas sa team nagmumura. servisyo ng barangay at saka ng sa sports po, sa PBA. Ganun din po, ang tigdadad, sabi nga ni Sir, kailangan po, lumalabas po rito yung bilang leader pag ikay naging referee ng PBA. Kailangan, sabi nga nila, malinis na tao daw. Kasi kailangan malinis ka dahil binabantayan ka ng napakaraming tao. Kung ikay, ang isang mali mo lang, piyesta na eh. Oo. Parang ganun din sa barangay. No? Sa barangay, pag may nakita sa hindi maayos, ganun din po ang mga kabarangay mo. Ano naman ho ang mga tao dapat po medyo bukas ang yung mga manonood nating mga hindi po nakaupo. Yan, mga constituents. Siyempre, hindi ho natin lahat, hindi tayo 100% pagdating sa serbisyo eh. Siyempre, may mga pagkakataong may lapses, lalo na doon sa mga tao natin, may pagkakamali. Pero isa ang itinuro sa inyo ng pagiging referee, yung pagiging pasensyoso. Kasi ang dami yung bashers sa pagiging referee eh. Opo. Di po ba? Tapos ngayon, siyempre, yung transition nyo to kapitan. Hindi naman lahat talaga nabibigyan. Hindi lahat pa ipiplease natin o gusto natin ma-please eh. Kasi kung hindi, wala na. Puro politika na lang tayo. Hindi na tayo public servants. Ganun ang mangyayari. So, paano nyo ginagawa? So, tama yung sinabi nyo, Kap, napakahirap ma-please ng tao. Totoo po yun. Nung ako'y nagre-referee, hanggang sa ngayon naman, referee pa naman ako, hindi na ako nagbabasa ng periodiko? Oo, sa Facebook. Hindi ko na inaano yung mga comment. Baka sumakit lang ang dibdib ko. Di ba? So, siguro sa pamilya ko na lang. Kasi ako, ayokong galitin yung sarili ko eh.
para magbasa ng komento ng tao. Ang ginagawa ko lang, tama yung sinabi nyo, magpasensyoso dapat ang nag-referee. Kailangan i-absorb mo. Kung tingin nila mali ka, i-absorb mo lang. Okay lang sa... Basta ang pananalig ng pamilya ko at ng sarili ko. Diretso ko kami, wala kami pinapanigan, kahit na sino. Isa sa pinakamahirap na trabaho ever ang pagiging referee ng isang sports competition. Talaga, lalo na pag-referee ng PBA sapagkat alam mo ang passion ng Pilipino eh. 'Di ba? Talagang ang unang aawayin talaga pag natatalo yung favorite team, referee. Binabato, Yes. Kahit na alam nilang tama o hindi, basta syempre team ko to. Pero ganun din ang kapitan eh. You are only as good as your last project. Ang referee, you are only as good as your last pito, as your last game. Hindi ka naman sinasabitan ng medalya pag nagbigay ka ng magandang proyekto as kapitan. As a referee, hindi ka naman din wala namang MVP sa inyo, ref, di ba? Merong best referee. May best referee. Pero at the end of the season po yun. Opo. Oo. Nakailang best referee na po kayo? Nakakuha po akong isa. Ayun. Best referee of the year. Congrats. Oo. O kaya ibig sabihin talaga yung patience nila as an individual, hindi sila madaling maapektuhan. Saka healthy. Yes. Tatakbo ka eh. Pabalik-balik sa court eh. So, kailangan healthy ka. Kaya kayong magnanakaw, ingat kayo sa kapitan ng 1760. Madali kayo mahabol nito si Cap Nol. Isa pang napakaganda kasi worldly si Cap Kilingen. Napaka-worldly. Marami siyang mundo na ginagalawan. Siya ay isang lay minister ng St. Paul of the Cross. Siya ay nagbibigay ng the word of the Lord. Isa sa mga ostya. Postya. Ilang taon na ho kayong ministro? Ako'y naging lay minister, siguro mga 5 years na po. 5 years na. So, lahat naman yun, kahit nagagampanan pa rin po natin. Kasi, siguro, yun ang passion. Yeah. Passion ng buhay ko eh. Diba? Sabi nga nila, sa barangay nga po, pag may game ako sa PBA, 6 o'clock in the morning, andun na po ako sa barangay. Pag alis ko po ng hapon para punta sa PBA, pagbalik ko po noon, dadaan pa rin ako sa barangay para mag-atas para doon sa yung aming ronda. Bago ako mauwi ng bahay, mga 1 o'clock siguro po. Masasabi niyo ba, Kap, na kaya kayo pinagpala at kaya maganda ang takbo ng barangay ninyo sapagkat ikaw, as an individual, God-centered? Yes po. Kasi napaka-importante niyan para sa mga public servants eh. Ang God-centered. Yung bang, in other words, mabait. Si Kap Dono, napakabait. So, talagang iba pag mabait dahil, well, talaga naman dapat ang public servants mabait talaga dapat. Pero, Kap, maiba tayo, ano? Ano ho na ho ang pinaplano ninyo sa inyong barangay ngayon? Ngayon, half of the year na matatapos. Noong January, na-implement po yan. 6 months na po kayong pitan. Opo. So, may mga bago po ba kayong mga pinaplano para sa barangay nyo na marinig naman po ng mga constituents ninyo? Well, meron po tayong may mga proyekto po tayong dapat gawin na yung maalala ng ating mga kabarangay. No, meron kaming katulad po yung ating mga serbisyo na humihingi tayo ng mga katuwang. Kasi nagkaroon po ako ng para maalala po ako ng taga-barangay namin, nagpalibre binyag po ako eh. Nagpalibre binyag. Ako naghanda, ako ninong. Yes. Diba? Tapos nagpalibre tuli po tayo doon sa mga kabataan. Ang edad ay 50 anyos pababa. Yun lang. So, nagkaroon po tayo mga ganung proyekto na dapat, ngayon po, meron kaming sa National ID, ongoing po sa barangay po namin. And then, magkakaroon po kami sa SSS para doon sa taong gusto mag-apply. Satellite office. Satellite office po. Opo. At yung
Pag-ibig, meron po, magkakaroon po kami satellite. Every week po, meron po kami mga satellite na kinakausap para po nailapit ng serbisyo doon sa tao. Mabait si Capnol. Kasi hindi ko pwedeng sabihin na yung pag-ibig ni Capnol ay parang basura na nakakalat. Kasi mabait, pastor. Lay minister po. Lay minister. Lay minister po. Magko-confess kami ni Cap mamaya. Marami kaming... Okay, Cap, bilang isang tao na lang na maraming na-achieve sa buhay at maraming pinagdaanan at maraming mga naging trabaho iba't iba, alam naman natin na ang Pilipinas maraming challenges sa ngayon. Alam ko po na pang-national tong question na to, pero importante sa barangay na malaman kung anong inyong saloobin. Para sa inyo, bilang kapitan, ano talaga ang kailangan ng Pilipinas para mabago ang direksyon at nag-i-improve naman tayo. Hindi man natin sinasabing pabagsak talaga tayo. Pero para mas lalo tayong maging progresibo as a bayan, as a nation. Magandang tanong yan, pag-national nga po talaga. Ang sa akin lang po, magkaisa lang po tayo. Magkaisa, mag-unite po tayo para may magawa tayong ayos dito sa ating bansa. Yun ba? Kap, bilang isang pareho kayong nominee na excellent award din. Kung itatanungin kita kung ano ba sa tingin ninyo din ang kinakailangan ng bayan o dagdag na kinakailangan ng bayan, ano po para sa inyo, para sa isang Kap Dondon, Francisco, ang maaring kailangan pa ng ating bayan? Tama yung sinabi ni Capnol, magkaisa. Okay. Ang ano po kasi dyan ay we may have differences, we may have political differences or religious differences or socio-economic differences. May mayaman, may mahirap, etc. etc. Pero at the end of the day, yung kung sususugan ko lang yung pagiging lay minister ni Capnol, kung lahat ay magiging God-centered at lahat will follow the word of God, sabi nga nila, ayoko pong magpakalalim sa at sa tulong po ng maganda at understanding ng mga tao, ay magiging maayos po yung ating bansa. As long as we follow yung what is right. Sa tingin natin na mas marami ang makikinabang, mas marami ang masisiyahan, mas tama para sa lahat. Yun lang po. Although mahirap yun kasi nga dahil nga doon sa differences na meron tayo. Maraming salamat, Kap Dondon. Parang ano lang yan do what is right, do your best, God will take care of the rest. Yun. Diba? Tama po. So, Kapitan Manolito Kilinggen, maraming salamat po sa inyo sa pagdalaw ninyo sa Barangay Tayo. Any last messages, mensahe para sa ating pong mga taga-Caloocan at saka sa buong Pilipinas na nanonood sa Barangay Tayo? Okay. Una-una, maraming salamat po sa Barangay Tayo na naimbitahan po ako. So, sa aking mga kapwa kapitan sa aking mga kapwa kapitan, tama yung sinabi kanina na gawin lang natin yung maayos, at gaganda yung ating barangay. Yun lang po. Maraming salamat, Kap Nolit. Sana makadalo kami ni na Kap, ni na SK, tsaka ni na Kagawad Mani sa inyong barangay. Makuha na naman natin. At tsaka makuha na natin ang panig, yung mga bagong na-appoint at syempre yung kanilang mother barangay. Yes, Kap. At ang barangay ko po, ang barangay na Mayan, ay bukas din for any kung meron ho kayong mga gustong malaman, additional projects o bukas din po ang aming barangay para sa inyo. Gusto niyo mag-benchmark po tayo. Katulad din po ng ginagawa ni Kags Puch. Talagang marami po pumupunta sa barangay ko dahil kay Kags Puch. Okay, maraming salamat po. Pero bukas po andun po ako sa inyo. Para po bukas na agad. Sige no. Mabilis talaga si Kap, no? Tapusin ko lang yung sa barangay tayo bukas. Sige po, may kasi yun po ang kailangan ko Yung meron po kung pagbabasihan o di kaya yung mahinga ng ng Very mga much payo sa mga willing. veteranong Kap, sabay pag-benchmark nyo, magko-confess si Kap, patawarin nyo na. No. Maraming si Kap.
Pero mabait siya si Kap po. Mabait na ako ngayon. Ang laki na ibinait ko. Sobra. Ayun po, mga kabarangay, maraming salamat. Kap, maraming salamat. Kap Monolito Kilingen, 176D, Caloocan. At magkita-kita po tayong muli dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan.